pressure. So kapag sa atin pong problem binanggit po ay dalawang pressure, so yung mas mababang pressure po dun ay nasa ating evaporator. Then sa atin naman pong compressor, nangyayari ang ating isentropic expansion, 'yan. Isentropic compression, kung saan ang atin pong entropy or ang ating S sa ating state point 3, 'yan, ay equal sa entropy sa ating state point 4. Then ang atin naman pong enthalpy na makukuha sa ating state point 3 ay makukuha natin sa ating table of values, which is galing sa, kasi kung makikita po natin ang ating vapor dome, ang ating pong state point 3 ay naglalay sa ating saturated vapor. So ang ating H3 or ang ating enthalpy sa state point 3 ay equal sa Hg kung ano man po ang given dito sa ating evaporator, kung ito man po ay pressure or kung ito man po ay temperature. So mamaya po sa ating sample problem ay ipapakita ko po kung paano ang pagkuha ng ating mga enthalpy. Then sunod naman po ang ating state point 4. So kung mapapansin po natin, ang ating pong state point 4 ay naglalay outside ng ating vapor dome. So masasabi po natin na ang ating state point 4 ay superheated. So using this information, ang atin pong enthalpy sa state point 4 ay hindi natin makukuha directly sa ating table. So since meron po tayong entropy which is entropy 4 or S4 is equal to S3, gagamitin po natin yung value niya. So yung S3, tapos kung ano man po yung given dito sa ating problem, kung ito man po ba ay pressure or temperature, para makuha natin yung enthalpy at state point 4. So ang H4 po natin ay equal sa H at S3, tapos kung ano man po yung given niya, kung pressure po ba or temperature. So siya po ay makikita natin sa ating um, graph. Then, ang ating naman pong H1 or ang ating enthalpy sa ating condenser outlet or exit ng ating condenser ay equivalent sa HF, at kung meron po tayo ditong P1, so HF at P1. Or kung P1 man po, edi HF at P1. Then, ang characteristic po ng ating expansion valve ay siya po ay constant enthalpy. So, ibig sabihin, ang ating pong H1 ay equal sa H2. Yan. Bale, sa ating pong simple vapor compression cycle ay ito lang naman po ang ating mga kailangan tandaan. So yun nga, to summarize, ang ating pong H1 ay HF at P1, then ang ating pong H2 ay equal sa ating H1, ang ating H3 ay Hg at P2, yan. Then ang ating pong H4 ay kukuhanin natin sa ating figure, at ang gagamitin natin na basehan ay ang ating S3 at saka ang ating P1. Ayan. To continue, ito po ang ating mga kailangang sauluhing formulas, or kapag ang tawag dito, mas madali po kasi kapag tanda na natin ang ating pH diagram. Since dito po talaga tayo magbe-base ng ating calculations kahit hindi na natin sauluhin ang ating formula. So as I said nga po kanina, ang ating refrigerating effect ay saan nangyayari sa ating evaporator. So para makuha ang ating refrigerating effect, so mass flow or mass rate ng ating refrigerant multiply sa enthalpy change sa ating evaporator. So siya ay H3 minus H2. Then ang ating work naman po ng compressor ay gano'n lang din, enthalpy change sa ating compressor multiply sa ating mass rate ng ating refrigerant. Then ang atin pong heat rejected at the condenser ay H4 minus H1 times yung mass flow rate ng ating refrigerant. And ayun no, hindi lang po nakalagay dito, pero ang atin pong refrigerating effect
ay equal sa sum ng ating work ng compression at ang ating heat rejected. Then to compute naman po ang ating coefficient of performance, ang kanya pong formula ay ratio ng refrigerating effect over yung ating work ng compression. Yan. Ito po ay medyo mali lang po ang nakalagay dito sa ating module. Yan. Pero siya po ay hindi QR. Ito ay WKC. Yan. Then start po tayo ng ating sample problem. Bale, babasahin ko na lang po yung ating problem since siya po kasi ay wala sa wala dito sa iPad ni Ed. So babasahin ko na lang din. Pero ito naman po ay nasa module ng third years po sa BSU. So babasahin ko na lang din po para alam po ng lahat if ever po na hindi po hawak ng iba ang kanilang modules. So an ammonia vapor refrigeration cycle operates at evaporator temperature of -16 degrees Celsius and a condensing temperature of 32 degrees Celsius. So determine the coefficient of performance. So tatlo po ang hinahanap dito. Ang una ay ideal saturation cycle, padalawa po ay wet compression with saturated vapor leaving the compressor. Then yung patatlo naman po ay if the vapor suction to the compressor is superheated 6 degrees. So isulat ko po muna ang ating given. So meron daw po tayo na ang gamit po nating refrigerant ay ammonia. Then sinabi din po sa ating problem na ang atin daw pong evaporator temperature, so denote natin siya as TE, ay equal sa -16 degrees Celsius. Then ang ating temperature sa ating condenser ay 32 degrees Celsius. Then ang hinahanap po sa atin, so ang atin pong required, excuse me, ay COP. Pero may tatlo po siyang sinabing condition. Ang una po ay yung ating ideal, which is yung normal na vapor compression cycle po natin. Then ang sunod naman po, sinabi, ang isang condition ay yung atin daw pong cycle ay nangyari as wet compression. So ano po ang ibig sabihin ng wet compression? Ang atin pong compressor ay nag-inlet sa ating wet mixture. Ibig sabihin siya po ay nasa loob ng vapor dome. Then sinabi din po sa ating problem na lumabas daw po ang compressor. So lumabas daw po ng compressor ang ating refrigerant as saturated vapor. So yung compressor outlet po natin ay saturated vapor. So yan, inonote lang po natin lahat ng mga mahalaga po nating details. Then ang patatlo naman pong sinabi ay if the vapor at suction to the compressor is superheated 6 degrees. So meron daw po tayong superheating temperature na 6 degrees. So using this information, kuhanin po muna natin lahat ng properties natin given po itong ating dalawang temperature. So yung properties po natin or yung ating mga enthalpies. Ayan. So meron naman po yata kayong hawak na tables pero ipe-present ko na lang din ang ating tables na gagamitin. So ang ating pong table na gagamitin ay table ng ammonia. Yan. So since ang problem po natin, ang sabi ay ang ating evaporator temperature ay nasa -16 degrees Celsius. So ano ba ang gagamitin natin sa ating evaporator?
So sabi ko nga kanina, ang gagamitin po natin sa ating evaporator ay ang ating ito, ang mga kailangan natin 'yan, Hg, which is yung enthalpy sa ating, saturated vapor. Kukuhanin din natin ang ating Sg or ang ating entropy sa ating saturated vapor. Then, ayan, since meron na tayong value, 1442.60 and 5.8420. So yan, lipat lang ulit tayo. So at -16 degrees Celsius, ang atin pong Hg ay equal sa 1442.6. Then ang atin naman pong Sg ay equal sa 5.8420. Then kuhanin na lang din po natin ang kanyang pressure. So ang pressure po niya ay yan, 227.04 kPa. Ayan, baka lang din po gamitin natin later sa ating problem. So ang kanya pong pressure ay 227.04. So yan. Ang nakalimutan pala natin gawin ay i-drawing ang ating diagram. So yan, i-drawing po natin ang ating diagram. So yan. So ang pagdo-drawing ko po kasi ng ating diagram ay nagsisimula po talaga ako sa inlet ng ating compressor. So ito ang ating point 1. Point 1, then ang point 2 po natin ay dito, point 3 and point 4. Yan. So bali, ang point 1 po natin ay ito, point 2, point 3, and point 4. So ang depende na lang po kung ano yung tinuro sa inyo na pagdo-drawing ng ating ng pH diagram, kung ano ang pagna-number. Kung ang number 1 ba ay nasa exit ng ating condenser or kung nasaan man. So, yan naman po ay hindi nagma-matter basta tama yung values na ating inilalagay. Yan. Then, tuloy po tayo sa pagkuha ng ating mga enthalpy. So, at 32 degrees Celsius, ang kukuhanin naman po natin sa kanya, since ang atin nga pong condenser ay ito, yan, dyan. Sa points 2 and 3, ang kukuhanin po natin ay kanyang HF, since yun po ang ating gagamitin as enthalpy ng ating point 3 at point 4. Ayan. So, at 32 degrees Celsius, yan. Tingin ulit tayo sa table. Kuhanin din natin ang kanyang pressure. So, ang ating pong pressure ay 1239.6 kPa. Then, ang kanya pong HF ay 351.466. Siya po ay kilojoule per kilogram. So, lipat ulit tayo. So, ang ating pong HF ay equal sa ating H3 at H4. So, ang value po ng ating H4 ay 351.466 kilojoule per kilogram. So, yan. Isulat ko lang din po. Kilojoule per kilogram. Ito ay kilojoule per kilogram Kelvin. Kasi ito po ay kPa. Then, ang ating pong pressure ay 1239.6 kPa. Ayan. So, meron na po tayong properties ng ating dalawang temperature, ng ating condensing temperature at evaporating temperature. And meron na po tayong enthalpy ng ating point 3, point 4, at itong ating point 1. Ang kulang na lang po natin ay ang pagkuha ng enthalpy ng ating point 2. So, ang gagamitin po natin ay ang ating figure or ang ating chart. Ayan, ilipat ko lang po. Ayan. Kung mapapansin niyo po, ang atin pong gagamitin sa pagkuha ng ating enthalpy at point 2 ay itong
chart na 'to. Yan, medyo nakakalito lang po sa una. So, turuan ko na lang din po kayo ng iba't ibang way ng pagkuha ng ating values. Ang una po ay kapag ang given natin ay ang ating pressure. So, yan. Ang pressure po natin ay itong lahat ng horizontal line na nag-extend mula dito hanggang sa dulo. So, yan po yung ating pressure. Then, ang sunod naman po ay ang ating temperature. So, kung makikita nyo po, ito pong ating chart ay mayroong mga curve na papaganto. Yan. Yan. Yan po ang ating temperature values. Then, ang sunod naman po ay gamit ang ating entropy. So, kung may makikita kayo, meron tayong mga pa-diagonal lines dito. Ayan, ito. Yan. So, yan yung mga values niya, 5.1, 5.2, 5.3. Yan yung nag-extend papunta dito. So, yan po yung values ng ating entropy. Then, lastly naman po, ay meron tayong specific volume na nag-extend naman po. So, medyo slant siya ng konti. Medyo pahigaan na siya. Ito, yan. Ayan, sorry po sa interruption. Ayan. Ito po, nag-extend na po siya ng paganyan. Yan po ang ating specific volume. So balik po tayo dun sa ating problem. Since ang given po natin ay ang ating pressure, which is yung 1,239.6 kPa, then gagamitin po natin yung entropy ng ating state point 1, which is 5.8420. So yun yung ipa-plot natin dito sa ating figure para makuha natin yung enthalpy ng ating state point 2. So yan, gamit tayo ng ruler kasi medyo mahirap talaga siyang i-plot. Ayan. So bali ang doon kasi nung nag-refrigeration system kami ay merong sinabing tolerance ang aming professor. Hindi ko lang alam kung anong sinabing tolerance sa inyo. So ito ay pagalingan na lang talagang tumantya ng values kasi ayun medyo maliliit yung ating values dito. So since ang ating given na na temperature, na pressure ay 1,239. So i-assume ko siya kung ito yung gitna, so siya yung 1,3. So medyo pababa siya ng konti. So lampas lang siya ng konti sa ating 1,200 kPa. So guguhitan ko siya. So yan. Yan yung ating unang line. Then meron tayong entropy na 5.8420. So yan. So ang atin pong entropy ay itong mga nakadiagonal na to. Yan. So titingnan natin ang ating entropy ay ito. So 5.8420. So i-assume natin na siya ay nasa medyo gitna ng ating 5.8 at 5.9. So yan. Angat ko lang ng konti. So i-assume natin na yung 5.8420 natin ay nandyan. Then kung makikita po natin, so nag-intersect yung ating ang pressure at saka ang ating entropy dun sa point na yon. So ang gagawin natin ay i-extend natin downward yung pinag-intersectan ng ating dalawang points. So dito sila nag-intersect. So i-extend natin siya pababa. So yan. Kung makikita po natin ang ating um, enthalpy, so yan, pababa siya dyan. Ang pinatakan niya ay nasa pagitan ng 1,680 at 1,700. So i-assume na lang natin na ang ating enthalpy ay 1,690. So pagalingan na lang po tayong magtansya niyan. So meron naman pong tolerance ang ating mga professor na sinasabi when it comes to choosing ng enthalpy ng ating state point 2 kasi
mahirap po talagang isakto ang ating values at siya po ay more on graphical method. So, ang gagamitin po natin, so based sa ating figure, so H2 at um, S1 and P2, so yan, i-denote natin yung ating pressure sa temperature na 32 degrees as P2. So yan, ay 1690 kilojoule per kilogram. So ito po yung ating enthalpy value. So may kumpleto na po yung ating apat na enthalpy values. So ang hinahanap po sa atin ay ang ating COP. So proceed po tayo sa ating solution mismo. So ang solution po natin ay, so A muna tayo, which is yung ating ideal na vapor compression cycle. So ang ating pong COP ay equal sa ating RE over work ng compressor. So pwede rin po natin siyang i-denote as, so looking sa ating pH diagram, ang ating pong COP ay H1 minus H4 all over H2 minus H1. So ito po yan. Yung difference ng ating evaporator, itong taas, then yung enthalpy difference ng ating compressor, which is ito. Yan. Process 1 to 2. Then, substitute po natin ang ating values. Ang ating pong H1 ay 1442.6 minus yung ating H4 na 351.466 all over yung ating H2 na 1690 minus 1442.6. So, ang makukuha po nating answer dito, so pa-check na lang din po if magkakatulad tayo ng lalabas sa calculator, baka magkamali ako ng pindot. So, ang lalabas ay 4.410404204. So, ito po yung ating unang COP. Ayan. Same po ba tayo ng nawang sagot? Makikiraak na lang po ng heart or kahit ng confetti if pareho. Ayan. Hindi naman po ako nagpuputol-putol, ano po. Yan. Sa ating sunod na condition, sinabi ay wet compression and ang ating compressor outlet daw po ay nasa saturated vapor. So hindi po natin pwedeng gamitin yung ating unang pH diagram since sinabi po na ang ating compression daw po ay nangyari na wet compression. So drawing po tayo ng panibagong pH diagram. So ang una po nating i-drawing ay ang ating condenser part. Since yan, ang exit daw po ng ating compressor ay nangyari sa mismong saturated vapor po natin. Then, ideally, ang ating pong compressor ay nangyayari as isentropic compression. So, ang magiging itsura po ng ating diagram ay ganito na. So, ito po ang ating state point 1, state point 2, state point 3, at state point 4. Then, same pa rin naman po tayo ng given values. Ito po ay 32 degrees, ito ay negative 16 degrees Celsius. So kung mapapansin po natin, ang atin pong expansion valve ay hindi maapektuhan ng pagbabago natin sa ating compressor. So yung values natin dito ay retain. So i-denote na natin to as a retain. So ang magbabago na lang sa atin ay H1 at H2. So kanina, ang atin pong H2 ay nasa superheated region. So nasa labas po siya ng ating vapor dome. Ngayon, ang atin pong H2 ay directly na nasa vapor dome. So sinabi rin po sa problem na siya ay saturated vapor. So ang atin pong H2 ay makukuha natin as Hg ng ating 32 degrees Celsius. So letter B. So ang H2 po natin
ay equal sa Hg at 32 degrees Celsius. So, buksan po natin ulit yung ating table kanina. So, siya po ay table A3. Yan, sana tayo pare-pareho ng table. Yan, A3. So, ang atin pong Hg sa ating 32 degrees ay 1487.18. So, yan. Kuhanin po natin. So, equal siya sa 1487.18. Then, yung S2 naman po natin ay equal naman sa Sg at 32 degrees Celsius. So, kuhanin natin ang Sg niya. So, ang atin pong entropy ay ito, 5.2408. So, yung S2 po natin ay 2408. Then, sinabi ko nga po kanina ng ating compressor ay nag-undergo ng isentropic compression. So, ibig sabihin, yung atin pong S2 ay equal sa ating S1. So, using our value ng ating S2, kuhanin natin ang quality ng refrigerant natin sa ating compressor. So, S1 ay equal sa 5.2408. So, equal siya sa ating HF plus, siya ay SF plus SFG ng ating negative 16 degrees Celsius times yung ating quality. So, kuhanin po natin yung ating values. So, since meron na po tayong SG dito, so yung SF na lang yung ating kulang. Ayan. So, negative 16, balik po ulit tayo sa ating table. Ang ating pong SF ay 0.72511. So, 5.2408 ay equal sa 0.7, ayan, nakalimutan ko. 72511 plus yung ating quality, then 5.8420. So, 5.8420. So, since ito pong ating 5.8420 ay SG pa natin, so ima-minus po natin ang ating SF para makuha po natin ang ating SFG. So, ang formula po niya ay SFG ay equal sa SG minus SF. So, since ang nasa table po natin ay SG at SF lang, so para makuha ang SFG, so yung SG natin na 5.8420 minus yung ating 0.72511. So, makukuha po natin ang ating quality as, ayan, makikikalculate na lang din po. So, para ma-sure natin na pare-pareho tayo ng values na lalabas. So, ang atin pong X or ang ating quality ay 0.882506.757. Tapos, siya po ay unitless. Then, i-store na lang po natin ang ating value sa A para hindi na po tayo sulat ng mahabang value. Then, para makuha po ang ating H1, so ang ating pong H1 ay HF plus X HFG. So, ang H1 po natin, ang ating HF sa ating negative 16. So, hindi lang din po natin nakuha, pero ang value po niya ay, so para madali po tayo, ang kanya pong HF value ay 126.729 plus yung ating quality na A times yung ating pong
Hg na 1442.6 minus yung ating 126.729. So ang atin pong H1, 126.729 plus yan. Ang atin pong value ay 1287.994049 kilojoule per kilogram. So store naman po natin ang ating value sa B. So since kompleto na po ulit ang ating values, so i-compute na po natin ang ating COP. So ang ating pong COP ay H1 minus H4 all over H2 minus H1. So ang H2 po natin ay nakuha na natin kanina as 1487.18. So 1487.18 minus B. Tapos yung ibabaw naman po ay yung ating B, which is yung ating H1 minus yung H4 po natin na 351.466. So yun, ang atin pong makukuhang value ay nasa 4.701777629. Ayan. Pare-pareho po ba tayo ng value na nakuha? Or meron pong nakakuha ng ibang value? Ayan. Mukhang pare-pareho naman po. Then, ang sunod naman pong sinabi sa atin ay ang atin daw pong ang next condition ay superheating na 6 degrees. So kapag sinabi pong superheating, ibig sabihin magdadagdag po tayo ng 6 degrees sa ating evaporating temperature. Pag sinabi naman pong subcooling, magma-minus tayo nung 6 degrees sa atin naman pong condensing temperature. So yun po yung pinagkaiba ng kapag sinabi pong superheating at subcooling. So ang atin pong superheating ay nangyayari sa ating evaporator, while ang atin naman pong subcooling ay nangyayari sa ating condenser. So since sinabi po na ang atin pong system ay nag-undergo ng superheating na 6 degrees, so yung atin pong evaporating temperature na negative 16 ay add natin ng 6 degrees. So meron po tayo na negative 10 degrees Celsius. So using our value, ayan, so tingin po ulit tayo sa ating table. So hindi ko na ipapakita. Ang atin pong Hg or ang ating H1 sa ating negative 10 ay equal sa 1450.22. Then ang ating S1 naman po ay equal sa Sg, which is 5.7550. Then retain pa rin po tayo ng ating condensing temperature. So gagamitin natin yung mga values natin dito. Then ang wala na naman po natin ay ang ating H2. Since ang ating H2 po ay balik sa ating superheating region, so gagamitin po ulit natin ang ating figure. So H at S1, which is yung 5.7550 natin, then ang ating pong pressure na 1239.6. So balik po tayo sa ating figure kanina. Ayan. So burahin ko lang po itong ating, hindi na siya nabubura. Yan. Sige, i-ano lang natin ng ibang kulay. Ang atin pong pressure ay same pa din, ito pa rin linya na to,
yung 1239 natin, ang nagbago lang sa atin ay meron po tayong bagong entropy which is 5.755. So i-adjust lang po natin yung ating linya dito. So dito siya sa medyo gitna. So linya tayo ng panibago. Then kung saan po ulit siya intersect, doon po ulit tayo mag-extend ng linya pababa. So extend po natin itong linya natin na to pababa. So ang nakuha po natin ay 5.75 yan. Adjust lang po natin. Para medyo mababa to. Yan. So ang gamit ko po kasi dito ay nasa 1.6 70. So yan, drawing lang po natin ulit. Ayan. Ito po yung ating pressure kanina. Then 5.755. So medyo lang pa siya dito. So yan. Almost nasa 1.660 siya or nasa yan. So ang gamitin na natin ay 1.660. So ang H2 po natin ay almost 1.660. Then since kompleto na po ulit ang ating values, balik na po ulit tayo sa ating formula ng ating COP. So H1 minus H4 over H2 minus H1. So ang ating pong H1 ay 1450.22 minus 351. So ito ay 351.466 minus yung ating H2 na 1660 minus 1450.22. So ang ating pong COP sa ating letter C 1450 ay nasa 5.22376 for 8966. So yan. Kung mapapansin nyo po ay tumaas po, mas tumaas yung ating COP nung tayo ay nag-superheating. And siya po ay nasa characteristic or effects ng ating pong operating conditions sa ating system. So sinasabi po dito, effects of superheating the suction vapor. So the refrigerating effect per unit mass remains the same, pero yung atin pong asan yun? Dito. Ayan. Ay yan, nag-increase po ang ating RE, tapos ang COP po natin ay nag-increase. Ito yan, kita po. Ayan. So tama naman po yung ating result na tumaas ang ating COP. Any questions po sa ating problem number 1? So medyo mahaba lang po siya kasi meron po tayong tatlong conditions na ginawa. Ayan po. Any questions po or clarification sa ating problem number 1? Ayan, bale, react na lang din po if ever wala. Then, wag po kayo mahihiyang raise hand or kahit sa chat box if ever meron po tayong clarification or questions. Yan. Then, proceed po tayo sa ating problem number 2. So, basahin ko na lang po ulit since hindi ko po mape-present ngayon yung ating sige. Try ko po i-present para mabasa po ng lahat. So, wait lang po. Ayan. So, medyo marami lang pong
naka-tab. Pero yan. Question number 2. So, a standard vapor compression system produces 20 tons of refrigeration using R12 as refrigerant while operating between condenser temperature of 41.6 degrees and an evaporator temperature of negative 25 degrees Celsius. So, marami po tayong hinahanap dito. So, ang una po, sabi sa ating problem ay the refrigerating effect in kilojoule per kilogram. Then the circulating rate in kilogram per second. So ang circulating rate po na tinutukoy dito ay ang ating mass flow rate po ng ating refrigerant mismo. Then ang sunod naman po ay the power supplied, the coefficient of performance, heat rejected in kilowatt, then the volume flow rate in liter per second. So present ko na po ulit ang ating solution table. So yan. So ayan, start ko na lang po sa sunod na page. So sulat po muna natin ulit ang ating mga given values. So ang given value po natin, meron daw po tayong 20 tons of refrigeration. So tons, or pwede rin po siyang i-denote as TR or tons of refrigeration. Then ang atin daw pong refrigerant na ginamit ay R12. Then ang atin pong condensing temperature o ating TC ay nasa 41.6 degrees Celsius. Then ang sunod naman po ay ang ating evaporator temperature. So ang ating TE, so yan, TE ay negative 25 degrees Celsius. Then, yan, drawing lang po ulit natin ang ating pH diagram. So yan po, para lang may guide tayo sa ating solution, ay wag po natin kalimutan i-drawing ang ating pH diagram. So yan, ganyan lang din po ang ating itsura since wala po siyang sinabing operating conditions kung siya po ba ay sinuperheat or meron tayong pressure drop. So ang atin pong itsura ng ating pH diagram ay yung ating ideal. So state point 1, state point 2, 3, and then 4. So kung mapapansin nyo po ang ating temperature ay hindi sakto. Kung titingnan po natin siya sa ating table, ayan, ang ating pong table na gagamitin ay sa ating R12. Ang ating pong R12 ay table A5, yan. So ang ating pong table ay yan, negative 24, negative 26. Pero ang ating pong given ay negative 25. Then dito naman po ay 41 at 42. So mag-interpolate po tayo ng values, and ayun, hindi ko na po siya ipe-present yung pag-interpolate. So kasi maubos po ang ating time. So isusulat ko na lang po yung nakuha kong properties. Then if ever po na magkaiba po tayo ng properties na nakuha, ay makikiraise na lang po ng concern sa ating Google Meet. Ayan. So ang properties po natin na nakuha, so at 41.6 degrees or yung ating condenser. So ang kinuha ko na po sa kanya ay, excuse me yan, yung ating pong pressure na 999.084. So yan ay in-interpolate po nating value. Ang atin pong HF ay 240.1652. Then ang atin naman pong HG ay 367.6898. Then sunod naman po at negative 25 negative 25 degrees. Ang kinuha ko po sa kanya ay tatlo lang. So HG
SG at yung ating specific volume na VG. So bakit ko po kinuha ang ating specific volume? Kasi hinanap po sa ating problem ang ating volume flow rate. So magagamit po natin siya mamaya. So para hindi po tayo bumalik sa ating table ay kinuha ko na din. So siya ay 340 yung ating HG, 0.32. Ang ating pong SG ay 1.570685. Then ang ating naman pong VG ay 131.283 liter per kilogram. So ito po ay kJ per kilogram. So yan, lahat yan. So Kelvin. Yan. Then proceed po tayo sa ating solution. So ang una pong hinahanap sa ating problem ay ano daw po ang ating refrigerating effect in terms ang units po niya ay kilojoule per kilogram. So hindi na po muna tayo gagamit ng ating mass or yung ating mass flow rate. So RE ay equal sa H1 minus H4. So ang ating pong H1 ay ito, yung ating HG at negative 25. Then ang ating naman pong H4 ay ating HF at 41.6. So substitute natin yung values. 340.322 minus yung ating 240.1652 kilojoule per kilogram. Then ang ating pong answer o ang ating refrigerating effect ay 100.68 kilojoule per kilogram. So yan. So sa letter B naman po, ang sabi po sa atin ay ano naman po ang um, circulating rate in kilogram per second. So since ang hinahanap po sa atin ay circulating rate, so magbe-base po tayo ng ating solution sa ating refrigerating effect. Since meron po tayo ditong given na 20 tons of refrigeration, so siya po ay unit po siya ng ating refrigerating effect. So yung mass po natin ay yung ating RE na given sa problem. Excuse me. Then ay yan. Yung TR natin na given sa problem minus itong refrigerating effect natin na nakuha sa letter A. So meron tayong 20 tons or TR. Then convert muna natin siya into kilowatt. Kasi ang hinahanap sa ating problem ay kilograms per second and hindi naman natin maka-cancel ang tons gamit ang ating kilojoule per kilogram. So convert natin, ang isa pong TR ay merong 3.516 kilowatt so 1 TR. So yan, cancel. Then divided by yung ating 100.1568 kilojoule per kilogram. So since ang ating naman pong kilowatt ay kilojoule per second, so makakancel din ang ating kilojoule. So kilogram per second na lang ang matitira. So input po natin sa calcu, ang atin pong lalabas na sagot ay 0. Ayan, pakikalcu na lang din po if ever para alam natin if mali na tayo ng input. Yan. 0.70 209,91086 kilogram per second. So yan, kapag sinabi po na 4 decimal lang, so ikat na lang po natin dito. Yan, so magiging 7021. Pero kapag sinabi po na true value, yan, edi ibuuin na lang po natin. Then, baka po magamit natin mamaya yung ating value ay store na lang po natin ang ating value, ang ating mass sa A. Then, ang sunod naman pong hinahanap ay ang ating ang sabi po ay ang power supplied. So, ang power supply po natin ay nangyayari sa ating
compressor. So, ibig sabihin kapag po sinabi sa ating problem na what is the power supplied, ang hinahanap po sa atin ng problem ay WC or ang ating work na compressor. So, ang power supplied or PC ay equal sa WC. Then, sinabi din po na ang power supply, wala pong sinabing unit ng ating power supply. Then, kuhanin na lang po natin ay naka kilowatt. So, M times H2 minus H1. So, wala pa po tayong nakukuhang H2. So, gagamitin po ulit natin ang ating graph using our S1 na 1.57 at ang ating pressure na 999. So, yan. Balik po tayo sa ating tables and charts. So, kanina po ang ating ginamit na figure ay figure number 1. Ngayon naman po ang ating gagamitin ay ito, figure number 3. So, be careful na lang din po sa pagpili ng ating tables and figure na gagamitin since yun, medyo prone din po siya sa error kapag hindi po natin napansin kung anong figure yung ating ginamit. So, ang given po natin sa ating pagkuha ay pressure ulit at ang ating entropy. So, tingin po ulit tayo sa ating chart. Since ang ating pong chart, ang sabi ay 999 point something. So, yan. I-diretso na lang natin siya as 1,000. Yan. So, medyo hindi pantay itong ating scan. So, yan. Dito siya sa 1,000. Then, ang sunod naman po, ang atin pong entropy ay 1.570685. So, 1.57. So, siya ay nasa pagitan ng 1.56 at 1.58. So, yan. Banda dito. Then, extend ulit natin siya pababa. So, yan. Nandiyan siya. Yan. So, medyo malapit na siya sa 380. So, parang hindi pala tama yung pag-extend. So, yan, dito siya dapat, medyo pagilid pa siya ng konti. Yan. So, itong gitna, yan. So, assume na lang natin na ang ating H2, so H2 is equal to H at SG1 and P2 ay equivalent sa 377 kilojoule per kilogram or 378. So kung ano man po ang inyong nakita, since meron naman nga po yung tolerance, depende po sa prof natin. So 377 po ang gagamitin ko since ito na po ang aking nasa notes. So ang M po natin ay yan, nakastore natin kay A, then gamitin po natin 377 kilojoule per kilogram minus yung ating H1 na 340.322. So 340.322. So ang atin pong power supplied or ang atin pong WC ay equal sa 25.7515911 kilowatt. So ito po yung ating final answer sa C. Then store po ulit natin siya since hinahanap po sa atin letter F ay ang ating COP. Then ang sunod naman po natin hahanapin ay ang ating COP. Ayan po. Ang sabi ay COP. So ang ating pong COP ay diretso lang naman siya, RE over WC. Since meron na po tayong given kanina na 20 tons, so convert lang po natin siya. So yung 20 TR po natin, convert natin into kilowatt, 3.516 kilowatt per 1 TR all over itong ating PC na kay B. Yan, since pareho naman po silang kilowatt, unitless po ang ating COP. So ang ating pong computed na COP ay
2.7307055. Yan. Ito po ang ating COP. Next, ang sunod pong hinahanap sa atin ay heat rejected. So, ang heat rejected po natin ay nangyayari sa ating condenser. So, ang ating pong QR ay equal sa ating pong mass times yung ating H2 minus yung ating H3. Yan, excuse me. So, yan. Dito po siya nangyayari ang ating heat rejected. So, ito po yung ating QR. So, H2 minus H3. Substitute lang po ulit tayo ng values. Yung atin pong mass ay nakay A. Then, ang atin pong H2 ay 377 kilojoule per kilogram minus yung atin pong 240.1652 na H3. So, ang makukuha po natin dyan ay 96.07159111 kilowatt. Yan. So, ito po yung ating QR. So, ang isa pa pong solution para makuha ang ating QR ay pwede po natin gamitin na RE minus yung ating WC. Ayan. So, para po ma-check nyo din if tama yung mga nakuha nyong value kanina. So, yan. Pwede nyo pong gamitin tong formula na to. Pero for the sake na ang yung normal na formula po ang ating gagamitin, edi yan. QR equals M times H2 minus H3. And lastly po, ang hinahanap ay ang ating volume flow rate. So, para po makuha ang ating volume flow rate, ay i-multiply lang po natin ang ating mass flow rate sa ating specific volume. So, yung atin pong mass kanina na naka-kilogram per second, times po natin yung ating specific volume na 131.283 liters per kilogram. So, cancel lang po yung kilogram. So, ang atin pong volume flow rate ay 92.17367727 liters per second. So, yan. Any question po sa ating problem number 2? Any question po? Clarification if meron. Nagets naman po ba? Any reactions po? Heart or confetti? Ayan. Ayan. Then proceed po tayo sa medyo kakaibang problem. Ito po ay mag-iiba ng ating approach. So, share ko lang po ulit ang aking screen sa laptop. So, window. Yan. Ayan. Nakikita naman po ano po. So, problem number 3. A manufacturing company is intending to use its water-cooled condenser for its proposed cold storage room. So, the nameplate of the condenser gives the following specification. So, refrigerant is ammonia. Then, condenser water inlet ay 30 degrees. Condenser water outlet, 40 degrees. Condensing temperature na 35 degrees Celsius. Refrigerant flow na 3.84 kg per minute. And circulating water flow na 120 kg per minute. So if the company decided to purchase a new compressor and evaporator, find the tonnage of the system and temperature in the evaporator. Then what is the coefficient of performance and find the theoretical horsepower required. So kung mapapansin po natin ang ating problem ay ayan, medyo marami po tayong temperature na given, pero kung mapapansin niyo po ay lahat siya ay sa ating condenser. So wala po tayong temperature sa ating evaporator. So wala din po tayong given na pressure. So ang magiging approach po natin dito ay hanapin po muna natin ang ating QR, then pabalik po ang ating solution. So ipapakita ko po sa inyo ang approach natin. So let me present po ulit ang ating solution.
Ayan. Nakikita na po ba? So, yan. So, sulat po ulit natin ang ating mga given. Ang una po nating given ay ang ating condensing water inlet at condenser water outlet. So, siya po ay temperature. So, i-denote ko na lang po siya. So, Ti ay 30 degrees Celsius, then To as 40 degrees Celsius. Then ang atin pong refrigerant, so sulat ko na lang po natin. Ang refrigerant po natin ay NH3 or ang ating ammonia. Then ang atin pong condenser temperature, denote ko na lang po as Tc as 35 degrees Celsius. Then meron po tayong refrigerant flow or M po natin na 3.84 kilogram per minute. Then yung atin pong mass ng water na 120 kilogram per minute. So yan. Para po sa ating solution, since meron nga po tayong given na mga inlet at outlet temperature ng ating condenser, ay makukuha po natin ang heat rejected sa ating mismong um, condenser. So, gagamitin po natin ang walang kamatayang formula na MCP delta T. So, QR ay equal sa M ng water, CP ng water, then TO minus TI. So, ang mass po ng ating water ay nakalagay, so 120 kilogram per minute. So, since ang ating pong given na mass ay naka per in terms of minute, so i-divide po natin siya ng 60 seconds per minute. So, cancel. So, magiging kilogram per second na lang po siya. Times yung ating CP ng water na 4.187. Yan ay kilojoule per kilogram Kelvin. Times yung temperature difference natin. So, kung mapapansin nyo naman po, ang atin pong difference in terms ng Celsius at ng Kelvin ay halos same lang. So, i-denote ko na lang po ang ating difference as temperature difference in terms of Kelvin. Kahit Celsius po yung ating given sa ating problem. So, 40 minus 30 Kelvin. So, cancel lang tayo ng value. Yan. So, kilojoule per second or kilowatt. So, calculate po natin 120 over 60 times 4.187 times 10. Ang atin pong makukuha ay 83.74 kilowatt. So, meron po tayong QR na 83.74 kilowatt. Ayan. Since meron na po tayong rejected or yung ating work po ng ating condenser ay pwede naman po nating kuhanin ang ating mga enthalpy. Since meron naman po tayong condensing temperature, kuhanin po natin ang kanyang enthalpy at 35 degrees Celsius. So, balik po ulit tayo sa ating table. So, ang table po ng ating ammonia ay 83 po ulit. Then, punta po tayo sa 35. So, ang 35 po natin ay meron po tayong 366.072. Ayan. 0.072 na HF. So, bakit po HF ang ating kinuha? Since ito po ay condenser. So, siya po ay yung outlet na ng ating condenser. So, ang HF po natin or yung ating pong H3 or, at saka ang ating H4 ay equal sa 366
0.072 kilojoule per kilogram. So mahalaga po yung ating enthalpy na yan para makuha ang ating H2. Since meron na po tayong QR, balik po tayo dun sa ating formula kanina na binanggit na ang ating pong QR ay equal sa M times H2 minus H3. Since meron na po available na po yung value natin ng QR, meron din po tayong given na M and meron po tayong nakuha na value ng H3, ay masosolve po natin ang value ng ating H2. So QR po natin na 83.74 kilowatt ay equal sa ating mass na 3.84 kilogram per minute. Ayun nga po, since ang ating mass flow rate ay naka per minute, so divide lang po natin siya ng 60 seconds per minute. So para makancel po yan. Then, ang ating H2, which is unknown, then ang ating pong H3 na 366.072 kilojoule per kilogram. So pwede pong mag ano lang tayo dito, ship solve, or kapag po ni-record sa inyo ng professor na share your complete solution ay edi mag-ano na lang po tayo, mag-algebra. Ayan. So ang atin pong H2 na lalabas ay equal sa 1674.5095 kilojoule per kilogram. So ang tanong po sa atin sa ating problem ay ano daw po ang tonnage ng ating refrigeration at ang ating evaporator temperature. Since meron na po tayong given, meron na po tayong nakuha na H2, ay pwede na po nating gamitin ang ating table para makuha po ang ating dito, ang ating pong temperature sa evaporator. So balik po tayo sa ating table. Ayan. Ayan. Wait lang. So kuhanin din po natin ang ating pressure since mahalaga po yung pressure po natin para makuha yung ating temperature. So 1352.2, then meron po tayong 1674 na H2. So punta po tayo sa ating chart ulit. So yan. Ito po ay, pasensya na po pero hindi ko na kasi may edit. So meron po tayong pressure na ano nga yung pressure natin kanina? Ayan, balikan lang po natin. Na 1,352. So meron po tayong pressure na 1,352. So plot lang po ulit natin. So 1,352. So nandito siya banda rito. So yan. Then meron po tayong enthalpy na 1,674. So tingnan po natin yung 1,674 dito sa ating graph sa baba. Ito. Yan yung mga values natin dito sa baba. So i-assume ko po na siya ay nandito. So then kuhanin naman po natin yung pinag-intersectan ng ating
pressure at ng ating enthalpy. Then kuhanin po natin ang kanyang entropy. So ang kanya pong entropy ay nasa pagitan ng 5.7 at 5.8. So i-assume po natin na siya ay nasa 5.75. So ang atin pong S2 ay 5.75. And kung maaalala po natin na ang property sa ating compressor, ang ating pong S2 ay equal sa ating S1. So hanapin po natin yung 5.75 sa ating table. So yan, since ang atin pong table, ito po yung pinakamalapit niyang value, 5.7550. So ang atin pong evaporator temperature ay negative 10 degrees Celsius. So nagets naman po ba yung pagkuha po ng ating temperature, or gusto niyo pa pong ulitin yung part na yan? Since more on graphical po kasi siya. Reactions po, if okay na, or reason na lang po if gusto niyo pong ipaulit. Ayun. Sige, ulitin natin. So, meron po tayo ditong, 'di ba, meron po tayong H2 na nakuha. Ayan, i-take note po natin yung H2 natin na 1674.5095. Then, meron po yung atin pong pressure at 35 degrees Celsius ay, so hindi ko lang po siya nasulat, ay 1352.2 kPa. So, sabi ko nga po sa atin pong pagkuha ng value sa ating graph ay kailangan po natin ng dalawang values. Then yung intersection po niya ang magde-determine ng ating patatlong value na hinahanap. So since meron naman po tayong pressure na 1352 at saka yun pong ating H2 na 1674, ay yun po yung gagamitin natin para makuha ang atin pong uh, evaporator temperature. So hindi po siya agad-agad natin makukuha since ang laman lang naman po ng ating um tawag dito, ang laman lang po ng ating figure ay mga entropy. Ayan. So i-drawing ko lang po siya ulit para alam po natin kung saan nanggaling yung ating mga linya. So yan. Ang una po nating ipa-plot ay yung ating pressure. Since meron po tayong pressure na 1352, so kung titingnan po natin ang ating ayan, sorry po. Ang ating pong figure ay sa bandang left side po niya ay nandoon po ang ating pressure. So ito po yung pressure natin, 1,400 at 1,200. So ipa-plot po natin yung ating 1352. So yung gitna po niya 13, so angat lang po natin siya ng kaunti since tatansyahin nga po natin siya, yan. So nandito po yung ating 1352. So assumption lang po natin yan. Then tingin naman po tayo sa side ng enthalpy. So ang enthalpy po natin ay itong mga values sa baba. Ayan. Yan. Ito pong mga values na yan. So, hanapin po natin dyan kung saan maglalay yung ating value na 1674. So, yung 1674 po natin ay maglalay. So, between 1660 and 1680. So, yung gitna po niyan, 1670. So, adjust lang po natin ng kaunti. So, yan, 1674. So, extend lang po natin pataas para mag-intersect po siya dun sa ating line ng ating pressure. So, yung point of intersection po natin ang ating magiging basis ng pagkuha ng ating entropy. So, punta naman po tayo dun sa linya ng ating mga entropy. So, yan pong mga linya na yan ng ating entropy, yan, mga nakahiga na yan. Yung 5.7, 5.6, 5.8. So, since ang ating pong value ay naglalay between sa value ng 5.7 at saka ng 5.8, so yan, guhitan na lang po natin. So, sa tingin ko po kasi, siya ay medyo gitna ng ating 5.7 at 5.8.
So i-assume ko po na ang value ng ating entropy ay 5.75. Then after getting our value po ng ating entropy, ay balik po tayo sa table po natin ng values ng ating saturated ammonia. Ayan, table 1.83 yan. Then, since ang atin pong compressor ay nangyayari from saturated vapor papuntang superheated region, so ang titingnan po nating entropy ay entropy sa ating saturated vapor or SG. So dito po tayo titingin yan sa linya, sa column na yan. So titingnan po natin yan, hanapin po natin yung value na malapit doon sa nakuha nating value doon sa ating graph. Since ang nakuha po nating value sa ating graph ay 5.75, so yan, iisa-isahin natin po yan. So 5.87, 5.78. So ito po yung pinakamalapit, 5.755. So since siya po yung pinakamalapit, so titingnan po natin ang kanyang operating temperature. So ang kanya pong temperature ay negative 10 degrees Celsius. So ang atin pong temperature sa ating evaporator ay approximately negative 10 degrees Celsius. Since hindi nga po natin sure, since yun nga po ay nag-approximate po tayo ng values using our graph. So meron na po tayong yan. So using our figure, so pwede po nating i-denote sa ating solution using H2 and PC or yung pressure natin sa ating um, condenser, nakuha natin na, wait lang, nakuha natin na ang ating S2 ay equal sa 5.75. Then using yung value natin ng S2, so using S2 naman po, nakuha naman natin yung ating TE as yan, approximately negative 10 degrees Celsius. So ito po yung ating evaporating temperature. So nagets na po yung part na yan. Ayan po. So after getting our evaporating temperature naman po, ay kukuhanin naman natin ang ating H1 or ang ating tawag dito, enthalpy sa ating outlet ng ating evaporator or sa ating compression suction. So ang H1 po natin, H1 is equal to Hg at negative 10 degrees Celsius. So equal po siya. So tingnan po natin sa ating table. So ang ating pong Hg ay equal sa 1450.22. Ayan, ilagay lang po natin 1450.22 kilojoule per kilogram. Then ang sunod pong question sa atin ay what is the tonnage? So kapag tinanong po tayo kung ano daw po ang tonnage capacity or ano nga yung mismong tanong? Yon. Find the tonnage of the system. Kapag sinabi pong tonnage of the system ay siya po yung ating refrigerating effect or siya po yung ating refrigerating capacity. So para makuha ang ating refrigerating effect, so ang ating pong formula, ayun pong ating mass times H1 minus H4. Tapos ay meron po ba tayong given na mass? Ayan. So wala po kasi tayong given na mass. Ang kuhanin po natin dyan ay so wala tayong mass. E di ang gamitin na lang po natin ay H1 minus H4. Meron po ba tayong nakuhang mass? Parang wala. Ay, ayun pala, meron pala tayong mass. 3.84 over 60. Ayan. So meron tayong given na mass. So 3.84
over 60. So ito ay kilogram per second times yung ating H1 na 1450.22 kilojoule per kilogram minus yung ating H4. Ang ating pong H4 ay equal dun sa HF na 366.0. So 366.072. Ayan. So 3.84 over 60 times 1450.22 minus 366.072. Ayan. So ang makukuha po nating value ay 69.385472 kilowatt. So ito po yung ating um, refrigerating effect. Pero ang tanong po sa atin ay tonnage. So i-convert po natin itong 69 kilowatt into TR or tonnage of refrigeration. So 69.385472. So ang 1 TR po natin ay equal sa 3.516 kilowatt. So cancel lang po natin. So ang atin pong RE ay equal sa 19.73420705 TR or tons. Yan. So ito po yung ating final answer. Then sunod naman po, ang sabi po sa ating question ay ano naman po ang COP ng ating system. So para makuha ang ating COP, yan, dito ko na lang po ilalagay sa gilid. So ang formula po ng ating COP ay ganun pa rin, RE all over WC. So since meron naman na po tayo nakuha na QR ay yun na lang po yung gagamitin natin para dun sa ating pagkuha ng coefficient of performance, or pwede rin po na ang gamitin natin ay yung H1, yung conventional natin na H1 minus H4 over H2 minus H1. So ang makukuha po nating value dito, so 1450.22 minus 366.072 over 1674.5095. So ang atin pong COP ay approximately 4. So substitute nyo na lang po ang value, hindi ko na lang po isusulat, 4.833699304. So ito po yung ating COP. Then what is the theoretical horsepower required? So kapag naman po sinabi na what is the power required, so siya po ay work ng ating compressor. So para po makuha ang ating work ng compressor, so M times H2 minus H1, so 3.84 over 60, ito po ay kilogram per second, times yung ating H2 na 1674.5095 minus yung ating 1450.22. Ayan, substitute lang po natin. So siya po ay 14.354528 kilowatt. Then convert po siya natin into horsepower, since horsepower po yung nire-record sa atin. So 1 HP
ay equal sa 0.746 kilowatt. So, cancel lang po natin yung kilowatt. So, yung work ng compressor natin ay 19.24199,464 HP. So, ito po yung ating final answer. So, any question po or clarification sa ating third problem? Ayun po. Any question po or may part po kayo ng gustong ipaulit? Ayun, mukhang wala naman po. Then, next po ay hanap ulit tayo ng problem. Yan. Present ko lang po ulit. Mhm. Ayan. So, medyo mahaba lang po itong problem na 'to. Ayan. So, an industrial plant has available a 4-cylinder 76 mm bore by 102 mm stroke, 800 RPM single-acting compressor for use with the refrigerant 12. So, proposed operating conditions for the compressor are 38 degrees Celsius condensing temperature and 5 degrees Celsius evaporating temperature. It is estimated that the refrigerant will enter the expansion valve as a saturated liquid. That the vapor will leave the evaporator at a temperature of 7 degrees Celsius and will enter the compressor at temperature of 13 degrees Celsius. So assume a compressor volumetric efficiency of 70%. Then assume frictionless flow. So calculate the refrigerating capacity in kilowatt for a system equipped with this compressor. So yon, medyo overwhelming po ang ating problem since super dami po nating data. So, ayan. Utay-utayin po natin yung ating problem since yun nga po, medyo madami po siyang values. So, present ko lang po ulit ang ating solution. Ayan. Ayan, balik po tayo. So, sinasabi po sa ating problem, so problem number 4, given. Yan. Ang given po natin ay meron po tayong number of cylinder, which is 4. Then, meron daw po tayong bore, or yung atin pong diameter, na 76 mm. Then, yung stroke po natin, or length ng ating cylinder, ay 102 mm. Then, given din po ang ating uh, rotational speed, which is 800 RPM or rotation per minute. Then ang sabi po dito ang ating pong ang ating refrigerant ay refrigerant 12. Then sulat po natin lahat ng ating operating temperature. So yung ating pong TC ay 38 degrees Celsius. Then yung TE po natin o yung evaporating temperature ay 5 degrees Celsius. So, inestimate din daw po ng ating vapor ay aalis ng ating evaporator at 7 degrees Celsius. So, yung evaporator natin na exit, so out, ay equal sa 7 degrees Celsius. Then, will enter the compressor at a temperature of 13 degrees Celsius. So, T-comp, yan. Plus in ay 13 degrees Celsius. Then given din po ang ating volumetric efficiency, so N volume na 70%. Ayan. So medyo marami po tayong given na data. Simulan po natin ang ating solving sa pag-solve ng ating
wait lang. Sa pagkuha ng ating mga properties. So simulan po natin sa ating 5 degrees Celsius. So at 5 degrees Celsius po natin, ang mga kuhanan po natin ay pressure, then ang atin pong enthalpy. So ang atin pong pressure sa ating PSAT ay yan, ang atin pong pressure sa ating 5 degrees Celsius na R12. So balik lang po ulit tayo dun sa ating table. So yung atin pong table ay R12, 5 degrees Celsius ay table A5. So ang atin pong pressure ay 263.55. Then ang atin naman pong tama ba? Ayan, 263. Then ang sunod naman po ay ang ating alin dito. Yan. At 7 degrees Celsius. So yan, kuhanin po natin lahat ng pressure. So 386.01, then at 13 degrees, so 463.23, then at 38 degrees Celsius na 38, wait, na 914.23. So yan. Then, ayan, since medyo marami po tayong properties na nilalapin, isolve po muna natin ang ating compressor displacement. So ang ating pong volume displacement po, or ang ating compressor displacement ay, ang formula po niya ay pi over 4 times d squared times L times yung ating pong N, then yun pong ating number of cylinders. So yung d squared po natin ay, tawag dito, yun atin pong D ay yun pong ating bore, na ang given po natin ay 76 mm. Then kapag po tayo ay magso-solve ng ating volume, lagi po nating i-aano ang ating values into meters. So yung VD po natin, so pi over 4 times yung atin pong 76 mm, so 0.076, ayan, wait, medyo maliit, or 76 over 1,000, so 0.076 meter squared times yung ating length na 102. Ayan. So, hindi siya naka-meter. 0.102 meters. Then, yung ating RPM. So, yung RPM po natin ay gagawin po nating seconds. So, 800 RPM over 60 times yung atin pong number ng cylinders, which is 4. So, yung VD po natin ay equal sa pi over 4, 0.076 squared times 0.102 times 4. So, yan. So, ang atin pong volume ay 0.02467834127 meter cube per second. So,
ano po muna natin siya sa A. Then, since meron po tayong given na, volumetric efficiency, ang atin pong V1, so ang formula po kasi ng ating ang volumetric efficiency ay yung actual na volume natin over yung volume displaced. So since ang hinahanap po natin ay yung ating actual, so V actual ay equal sa ating volume displaced which is A times yung ating efficiency na 0.70 or yung 70%. So V actual, excuse me. So yan. So A times 0.7. So wait lang. So calculate po na muna natin 0.0172 74 7483 meter cube per second. Ayan. So store natin siya kay B. Ayan. Then ang sunod naman po nating gagamitin, so balik po tayo dito sa ating tawag dito, ating mga state point. So sinabi po ng ating TE out or so ang itsura po kasi ng ating vapor dome ng ating pH diagram sa ganito ay hindi siya yung conventional na isang diretso lang. So meron po tayong ganito. So yung actual po kasi niyan, since yung atin pong temperature ay bumababa, so nagsu-superheat po siya. Ayan. So pag ganyan po siya. Yan. So kahit po ang given natin ay ang atin daw pong ang TE po natin ay 5. So yung 5 degrees po natin ay magagamit lamang po natin sa ating ayan. Ito ay magagamit lamang po natin sa H4. Then yung atin naman pong H3, yan. So ito, yan. Pero ito naman po ay equal. So yung atin pong H3 at H4 ay equal sa HF po ng ating 38 degrees Celsius which is 236 ayun, sa 236.510 kilojoule per kilogram. Then yung atin naman pong actual na stay point 1, sinabi po sa atin na ang atin pong compressor, ito, yung inlet po ng ating compressor ay nangyari sa ating 13 degrees Celsius. So ibig sabihin, kukuhanin po natin ang ating um, volume sa ating yan, sa ating tawag dito, 13 degrees Celsius. So dito po tayo magkakameron ng specific volume. So ang specific volume po niya ay 0. Ay, nasan ba yun? 13 degrees. So siya ay
37.4991. So ito po yung ating VG, liter per kg. Then, ang sunod naman po ay ang ating at 7 degrees Celsius, ang ating pong Hg ay 355.439. So yan. Since ang tanong nga po sa ating problem, sinabi po na ang hinahanap po natin ay refrigerating capacity in kilowatt. So ang kailangan lang po natin ay ang ating H1 at ang ating H4. Since meron po tayo ditong volume, ayan, volume na na-compute natin and meron tayong specific volume, so makukuha natin ang ating RE. So ang atin pong RE ay equal sa M times H1 minus H4. Then makukuha naman po natin ang ating mass flow rate as yun nga, yung ating volume times yung ating specific volume. So same po ba tayo na nakuha na specific volume? Ayan. So parang iba yung specific volume dito. Ayan. So ito kung specific volume kasi natin ay dito pala natin makukuha sa ating graph. Ayan, so wait lang. Yung ating R12. Ayan, wait lang po. R12. Ayan. So since yun nga po, ang atin po specific volume ay yan. Itong band. Wait. Itong mga linya na to, yan. Titingnan po natin ang kanilang mga value. So ang atin pong pressure kanina na nakuha ay nasa bandang 360 something. So nandito po siya, 360. So ito po yung 350 natin. So yan, so medyo nandito siya. Wait lang. So yan. Then ang atin naman pong tawag dito. Ang atin pong value kanina, ayan. Ito. Tama ba? 300. Medyo mataas. So babaan natin. So nasa 360. Ito, yan. So medyo mataas lang siya ng konti. Then yung atin pong operating temperature sa atin daw pong tawag dito, sa ating compressor inlet ay nasa 13. So 10, so ito po yung 10, ito po yung 20. So ano lang po natin dito, i-assume na nandito siya sa part na to. So dito siya nag-intersect. So yung atin pong pinag-intersectan niya ay nasa bandang 0.05 meter cube per kilogram. So yun, balik po tayo dun sa ating solution. So yung ating pong VF, so yung ating pong specific volume at 13 degrees, tapos yung pong ating pressure kanina, so yung P
ay approximately 0.05. So, gamitin po natin siya para makuha ang ating mass. So, yung atin pong B na meter cube per second divided by yung 0.05 po natin na meter cube per kilogram. So, meter cube per kilogram. So, makakancel po ito. Then, aakyat lang naman po yung ating kilogram per second. Multiply sa ating H1, sa ating, tama, H1 minus H4. So, ano po yung H1 natin? So, ang H1 po natin ay yung ating pong 355.439 minus, so 355.439 minus yung ating 236.510. So, substitute po tayo ng values. B over 0.05 times 355.439 minus 236.51. So, ang lalabas po sa atin na value, ang atin pong RE ay equal sa 41 to 41.089.58628 kilowatt. Then if ang hinahanap po sa atin ay tonnage, so convert lang naman po natin siya. So 1 TR ay equal sa 3.516 kilowatt. Then ang atin pong RE ay equal sa 11.68645799 TR. So ito po ang ating final answer. Any question po or clarification sa ating last problem? Ayun po, nakakuha naman po ba? Malinaw po ba ang aking discussion? Ayan, any questions po? So kapag po may questions ay, ayan, pwede naman pong i-raise. Ayun po, bale, yun lang naman po ang magiging scope ng, ang alam ko po ay yun, hanggang dun lang po ang scope ng um, midterm examination po ng ating refrigeration system. So, ayun, ang key reminders ko na lang po sa atin pong nalalapit na midterms ay, ayun, maging careful po tayo sa, ayun, dito po, paggamit po ng ating tables and chart. So, titingnan po lagi natin kung ang ating po bang given na point ay nasa wet mixture region, kung nasa saturated region or nasa superheated region. Kasi kapag po ginamit po natin ang table sa pagkuha ng ating value, tapos siya po pala ay nasa labas ng ating vapor dome, ay mamamali po tayo ng solution. Then, ayun nga po, hindi lamang po umiikot ang itong figures and chart, lalo na po itong figure, sa pressure at saka sa ating entropy. So yun nga po, yun dun sa ating huling problem, ang ginamit po natin ay ang ating temperature at ang ating pressure para makuha ang ating specific volume. So ayun, yun lang naman po ang aking lesson. Ayun po, question po. Kuya Jola, puwede po bang pa-send nung ano, nung solution niyo po? Ayan, ito ay isesend ko naman, though medyo magulo, ay isesend ko. Pero kung ito ay kaya ko pang palinisin ay, ayun, magsisend ako ng panibago ng mas malinis sa, kahit kay Kiana ko na lang isend para si Kiana na lang din ang mag-distribute. Ayan, thank you so much po sa lahat. May sasabihin pa yata si Kiana. Ayan, thank you very much, Mr. Mark James Jola, for that very informative discussion. We truly appreciate your time and effort. Again po, wala na po bang tanong? Please react part po if wala na.
Ayan, since wala na pong tanong, wala, makiki-present. Ayan, let me read po muna the content of the certificate. Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Mark James Odiola in grateful recognition of your time, effort, and expertise as a guest tutor during Volumic Volunteer Teaching Mechanical Learning, organized by the Junior Philippine Society of Mechanical Engineers Batangas chapter. Your dedication and contribution have greatly enriched the learning journey of the participants and inspire the pursuit of excellence in the field of mechanical engineering. Presented this 21st day of March 2026, signed by the President, Adrian Ucumia, and the advisor of GPSME Batangas Chapter, Engineer Stephanie A. Malibian. Again, thank you so much po, Mr. Diol. If carry po mag-open cam ng atin pong mga participants as well as the guest tutor ay ini-invite po namin kayo para sa isang photo opportunity.